Okay, siguro unang-una 'no, para sa parang isang kaalaman na lang. Alam niyo 'pag uminom kayo ng ihi, talagang sabihin na natin marumi 'yon. Kasi para maging malinis ang ihi, kailangan ifi-filter siya ng kidney. Pero ano ang mangyayari kung nainom siya? Una, ang isa sa sabihin na nating hindi magandang epekto nito, yung tinatawag nating posibilidad na magkaroon ka ng typhoid fever. Pag nagkaroon ka ng typhoid fever, ito yung tinatawag na typhus. Ang mahirap, pag naapektuhan kayo ng typhus, hindi po tungkol sa physical na pangangatawan ang unang naapektuhan, utak. Kaya pa pwedeng ang kakalabasan nyo, sabihin nyo parang naging krung-krung yan dahil sa typhus. Siguro mas malaking damage yun na sasabihin nga ni Attorney Kay na, naku hindi na to physical na injury. Talagang brain damage ang mangyayari dito and it becomes a forever na sakit. Diba? So nakakatakot yun. Sana kung sasabihin niya yung mga schistomiasis lang, yung mga tipong nagkaroon ng dugo yung ihi nyo, yung mga ganon, nagkaroon ng abdominal pain, pwedeng mangyari yon. Pero tatandaan natin, unang-una, ang alcohol, diuretic. So, di ba, napansin nyo, pag uminom kayo, ang dalas yung pumunta sa CR. So, kung sakasakali man na talagang merong konti man na yun, madaling may flush out siya. And kaya nga iba, ang ginagawa, umiinom ng water, kasabay doon para sa ganun, di ba, mas mabilis yung mawala yung epekto ng alcohol. Tatandaan lang natin, no, kung ganito sa pagkakataon na nagkakainuman tayo, siguro natuto tayo sa COVID na hindi tayo magkakaroon ng tagayan na isang baso lang iniinuman. So dito siguro naman mas maigi na maging hygienic din tayo. Kasi napakahirap na sa panahon ngayon na meron pa ring COVID, pwede kayo magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit. Pag-ingatan natin ang ating mga sarili. Importante 'yon. Ang sinasabi natin dito, yung hindi lang yung pag-iingat na hindi magkakaibigan kami. Ang tunay na magkakaibigan, alam at may rason ka kung bakit ka nag-iingat para sa iyong sarili din. At sila mismo ang magpapaalala sa inyo na mag-ingat tayo dahil kasi pangalagaan ng ating kalusugan. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia.